nakabangga po ako ng sasakyan na nakapark sa street namin. Sinisingil ako ng 60,000 pesos pero wala po akong kakayahan na magbayad ng ganoon. At ngayon nga po ay kakasuhan daw ako ng reckless imprudence resulting in damage to property. May tulong po ba ang gobyerno para sa mga katulad ko? Hindi ko naman po sinasadya yung nangyari. Magandang katanungan ito. Sir Patrick, thank you for your question. So, at this point, we would like to listen to the legal advice, free legal advice, coming from our guest lawyer this afternoon. Attorney Christian, go ahead po. Sa tanong po ni Mr. Patrick kung may tulong po ang gobyerno, no? Pangunahin po, meron sa Public Attorney's Office po na tutulong para sa legal assistance na yung pinakakinatawan ni Mr. Patrick kung sakaling siya ay kakasuhan sa fiscal at kung makarating man ito sa korte. So libre po ang representation ng Public Attorney's Office or PAO na tinatawag, lalo na kung indigent client po kayo, no? Sa kaso niyang reckless imprudence resulting to damage to properties, ito po ay napapaloob sa Article 365 ng Revised Penal Code, no? So siguro una, try po, siguro isasuggest natin kay Patrick na try makipag-settle dun sa complainant, no? Ngayon kung sa palagay niya sumusobra naman yung sinasabing 60K, sa korte pwede niyang patunayan yon. Pero to give him an idea po, overview nung kinakaso sa kanya, yung damage to property kasi hindi po depensa naman na hindi niya sinasadya, no? Kasi ang sinasabi doon sa krimen na ito, yung lack of foresight or yung caution, no? Yung hindi pag-iingat ni Patrick, no? Kaya meron din pong possibility na mapanagot siya sa kasong ito kung saan pwede siyang pagbultahin ng hindi bababa sa 5,000 hanggang 3 times nung value ng property na nasira niya. Yun yung pinakamulta niya. Tapos depende sa naging pinaka-attributed crime, in general po ang reckless imprudence resulting to reckless imprudence sa Article 365 ng Revised Penal Code ay may parusang 30 days imprisonment hanggang 6 years imprisonment. So ayun po, during the case naman, pwede kayong magkasundo, meron kayong chance magkaroon ng compromise agreement, magkakaroon ng joint manifestation yung prosecutor saka yung nasasakdal kung paanong sila'y magkakasundo sa harapan ng husgado po.